And I hope mga kapatid that this will bless you. The topic that I would like us to discuss is about there are seeds of greatness inside of you. May mga binhi ng tagumpay na ibinigay sa inyo ang Panginoon. Again, mga kapatid, hindi ako naniniwala na ang pangarap ay libre. Maraming mga Pilipino, maraming mga tao na nagsasabi na, mangarap ka lang, libre naman. Pero para sa akin mga kapatid, ang pangarap, hindi ito libre. Hindi mo ito pwedeng sabihin na walang bayad. Ang taong may pangarap, nagsisikap. Ang taong may pangarap, nagsasakripisyo. Ang taong may pangarap, gumigising ng maaga. Ang taong may pangarap, hindi tamad. May pangarap ka eh. Nung isang araw, mga kapatid, hi Atinelia. Si Atinelia, isa sa mga paboritong pinsan ko rin yan. Si Atinelia, mga pinsan ko na yan. Hi po, Pastor. Sister LV, yan, mga paboritong pinsan ko din yan. Mga pinsan kong mababait. Alam mo sabi ko, Sister Mavic, kay Sister May, masabi ko lang ito ha. Wala akong pinsan, ma-father side at ma-mother side. Lalahatin ko na. Wala akong pinsan na sasabihin kong galit sa akin o hindi kami gusto. Yan. Kaya mga pinsan ko na yan, ano ba yan? Mga paboritong pinsan. Yan. Ate LV, yan. Ate LV. Sino pa mga pinsan ko dyan? Ate Pilita, si Ate Pilita yan. Isa rin niya sa mga, tsaka yan sinasara, mababait siya. Si Sister Sarah, mga kapatid, kung hindi nyo natatanong, siya po ay kapatid ni Pastor Madeline. Tama ba, Sarah? Yes po, Pastor. At saka kapatid niya ni Brother Alep. Ni Brother Alep, ni Pastor Madeline. Tsaka ni Brother Clep. Yeah, sila yan. Now, may pangarap mga kapatid ko. May mga pangarap. Maganda marinig ito ng mga nangangarap. Ako si Pastor Don naman ganyan-ganyan. No. Mga kapatid, bago naging ganito si Pastor Don, nangarap din ako kagaya nyo. Huwag niyong iisipin na parang, biglang dumating ang swerte. No. Hindi. Bagamat ako mga kapatid, personally, believer ako sa swerte. But ang swerte, mga kapatid, dumarating sa mga taong handa. Kasi minsan may swerte na eh. Minsan may mga pagkakataon na, itong trabaho na to, itong pagkakataon na ito, negosyo, investments, di ba? May mga deals, may mga once in a lifetime opportunity, may mga profession na pwede na pala sa'yo pero hindi ka handa. Kaya, sinasabi ko palagi, Ate Nel, na it's better to have it and don't need it than need it and you don't have it. Ibig sabihin, maganda sa tao yung handa dahil ang pangako ng Panginoon ay magkaroon ka ng tagumpay. Hindi gusto ng Panginoon, mga kapatid, Sister Robel, nakita ko Sister Robel, anak ni Pastor Ben Sale. Hindi nais ng Panginoon ng mga anak ng Diyos ay, alam mo yung kasabihan, Sister Nelia, na makaraos lamang. Pastor, magandang umaga. Magandang umaga, Sister Jan, sa Robel sa Greece. Sister Robel, nandiyan ka sa Greece? Yes po, Pastor. Nasa Greece. Anong lugar ka ngayon nandun ka ba sa Santorini? O saan bang lugar yan, kapatid ko? Nasa Athens po. Sa Athens. capital po ng Greece. Yan ha. May tinanong daw eh. po sa inyo. Oo nga. Oo nga, tama. Gusto namin pumunta dyan. Yan. Ang capital ng Greece, mga kapatid, ay hindi letter G ha. Athens.
Baka nakakalimutan nyo. Now, joke lang yan. Now, hindi plano ng Panginoon, Sister Rubel, na tayo ay makaraos lamang. Dahil may mga tao na, ay, basta ako'y nakakain ng 3 times a day, basta ako'y kumikita ng tama sa aming pangangailangan, sapat na yun. Okay din yun eh. Maganda. Hindi naman ko sinasabing ikaw ay maghangad ng maghangad. Hindi natin sinasabing ikaw ay maghangad ng sobra, no. Pero alam mo ang plano ng Panginoon. Pag binasa mo ang the book of John, chapter 10, verse 10, ang plano ng Panginoon magkaroon ka ng buhay na masagana. Ayaw ng Panginoon nang ikaw ay nakakaraos lang. Yung parang, may pagkain ba tayo mamaya? May ulam tayo din eh. Nakakaraos. Pero pag dumating na yung mga dalang buhay, dumarating minsan ang mga pagsubok. May mga pagkakataon na dumarating yung mga paghihirap. Minsan nawawala ng trabaho. Minsan nakala mo, marami ka ngayon, pero mamaya-maya, wala na. Akala mo, meron kang inaasahan ngayon, yung mamaya-maya, wala na pala. So, ang sabi ng Panginoon, ang plano ko sa'yo, hindi pangkaraniwan. Hindi yung maging pangkaraniwan lang ang buhay mo. Ang plano ng Panginoon, magkaroon ka ng super abundance. At ang mga tao na nangangarap ay palaging may kalaban, mga kapatid ko. Sino ang kalaban nila? Yung mga taong walang pangarap. Kaya pag ang mga kabarkada mo, Sister LB ay walang pangarap. May mga tao talagang simple lang ang pangarap eh. Sabihin na natin simple dahil walang pangarap. Gusto lang nila makapagpaaral ng mga anak. Sila ay pag nakapagpaaral ng mga anak, minsan nga ang iba walang pangarap magpaaral. Walang pangarap magpagawa ng bahay. Basta sa kanila, gusto lang nilang may ginagawa. Mahirap yung ganon. So they will discourage you. Ang mga taong mga walang pangarap, they will discourage you na sasabihin nila na, ay, ikaw naman ay walang kilala eh. Ikaw naman ay walang alam. Ikaw naman ay matanda na. Ikaw naman ay walang budget. Wala ka namang pera para magsimula. They will tell you, you are this and that. Pero mga kapatid, sa bawat pangarap na gagawin mo sa buhay, lagi kang may kalaban. And those enemies will tell you lies. Sasabihin nila sa iyo ang puro kasinungalingan na hindi mo kaya. Yun ang trabaho ni Satanas. Pag binasa mo in the same chapter, the book of John chapter 10, the devil comes to steal. Ang gagawin ni Satanas, na nakawin niya yung pangarap sa iyo. To kill and to destroy your dreams. Ba't sinasabi ko sa inyo mga kapatid that there are seeds of greatness inside of you? Merong binhi ng tagumpay, ng marangal na buhay na ibinigay sa iyo ang Panginoon. Alam mo ba, Sister Sarah, that your dream is the photograph of your future? Yung pangarap mo, yan ang larawan ng iyong kinabukasan. The fact that God gave you a dream. It's not just for you to dream. It's not just for the purpose of simply saying it in your vision, no. God is giving you the picture of who you would become in the future. Ipinapakita sa iyo ng Panginoon. God has planted in you yung seed of greatness. Ito ang magiging ikaw. Pinapakita ng Panginoon sa iyo. And the power, ang kapangyarihan upang mangyari ang mga yon is in you. You now have to put in your faith. Kailangan ilagay mo naman doon ang iyong pananampalataya. Kaya ang ibig sabihin ng faith in Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay ang pangyayari, ang katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Now, listen to this carefully. This is something new.
when you have a dream, it's not about doing what you want to do. Ay, ito ang gagawin ko. No. Having a dream is doing whatever it takes. Did you get me? It's not about doing what you want to do, but it's about doing whatever it takes. Pag nagkaroon ka ng ganung sistema sa buhay, na gagawin ko to. Panginoon, binigay ito ng Panginoon sa akin. Ibibigay ko ang lahat-lahat ko dito. Kaya, alam mo yung, for the last few days, talagang ang sama-sama ng aking pakiramdam. Parang lagi akong mahina. Parang physically weak. Alam mo yung minsan nararamdaman mo sa sobrang ng panahon, di ba? There are times na parang ayaw kong pumasok, ayaw kong magtrabaho. Pero sabi ko, no. Satan, you are a liar. Eh dito, Sarah, napakalamig din sa amin. Sa London, napakalamig din. Pagising mo ng umaga, talagang super lamig. But every 5 o'clock in the morning, Sister Elaine, I will get up, no snooze. Nag-a-alarm ako ng 5, bisa nauna pa nga ako sa alarm ko eh. This is the day that the Lord has made. Panginoon, hindi ako pwede maging tamad. Kasi ang tamad, yan ang, you know, being lazy, they said that being lazy, idle mind or idle hands are the devil's workplace. Ang taong tamad, walang na-achieve sa buhay. Minsan talaga, ang buhay ay susubukan ka. Minsan papapanginain ka, but always say that this is the day that the Lord has made. This is going to be a great day. I am blessed. Si Pastora, alam mo, pinadala ko yung aking topic mamaya sa London. Nag-text si Pastora, ang sabi niya, ang topic ko mamaya sa London is being a person of excellence and integrity. Si Pastora, she responded to me, I am blessed. I am a winner. I can do it. Because God is always with me. This is my day. Amen and amen. Pinadala ni Pastora yan. Nandoon palagi. Maganda sa tao, mga kapatid ko, Sister Arlene, Eliza. Maganda sa tao yung you live day by day with excitement. Yung excited ka sa buhay. Yung, Sarah, kumusta ka na? Eto, payaman ng payaman. Paangat ng paangat. Amen ba, mga kapatid? Kasi, yun lang meron tayo eh. Yung excitement. Yung tamang bata pag excited, di ba? Masaya siya eh. Yun ang gusto ng Panginoon. You live daily being or getting excited. Bakit, Sister Sarah? Your success matters to God. Mahalaga sa Diyos ang tagumpay mo. Your success matters to God. Why? Because it brings honor and praise to His name. Dahil pag nagtagumpay ka, Sister Nelia, pag ikaw ay nagtagumpay, yumaman ka pa ng yumaman, eh sino bang mapapapurihan? Di ba magulang, parang ikaw, Sister Sarah, di ba? Pag si Scarlett ay gumanda ang buhay, naging top-notcher sa board exam, naging honorable mention, naging matalino sa klase, ang unang masaya ay ang magulang. Kanino ba ang anak yan? Naku, anak yan ni Junjun at saka ni Sarah. Abay, napakasoswerte ng mga magulang na yan eh. Abay, ano ka namang ipinakain ng mga yan? Diet na yan ng mga yan eh. Di ba? Oh. Eh, ang nagtutuwa ay ang magulang. Ganon din ang Panginoon because He is our Father. He is our God the Father. And when you succeed, it brings honor, it brings praise, it brings glory to the name of God. Ano ang sabi ng Panginoon, Sister Ami, in Deuteronomy 28? I will promote you and lift your name high above to all the nations of the world so that they will see that you are the children of the Most High. Yun ang sinasabi ng Panginoon.
Kaya yung tagumpay mo ay mahalaga sa Diyos. Kaya wag kang mag-iisip lang na, ay sapat na are naman, nakakakain naman ako ng 3 beses. Naku po mga kapatid, lumang tugtugi na yan. At ang gusto ng Panginoon, Pastora Arlene, hindi lamang sapat ang kinikita mo para sa sarili mo. No. Hayaan mo, Sister Marivic, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, paramihin mo, papapawin mo. Alam mo yung umaapaw? Umaapaw. Ay, di kaya sabi ng Panginoon, kanina nakikinig ako kay Pastora. Ang sabi ni Pastora kanina, pagtuturo niya, napakaganda. Sabi niya, ibabalik sa inyo ng Panginoon ng siksik, liglig, at umaapaw. Ay, di liglig, di nililiglig. Alam mo yung gatang, yung sinisiksik, minsan inuupuan pa yung talagang takalan, para lalong sumiksik yung laman. Nililiglig, at baka may mga kaunti pang espasyo doon sa ilalim na hindi pa nalalagyan, at umaapaw. Ganun ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang income mo, ito'y pagtuturo na rin ng laws of prosperity, mga kapatid ko. Yung iyong kinikita, huwag mong sasabihin na yun ay para lang sa'yo, no. Hayaan mong paparamihin ng Panginoon ang iyong kinikita, ang iyong ani, upang sa ganoon maging pagpapala ka sa iba. At sasabihin ko sa inyo ito, mga kapatid, Sister Robel, kapag ikaw ay marami ang kita mo at ikaw ay nagiging pagpapala sa iba, napakadaling maging mabait. Naniniwala kayo? Pag ikaw ay pag ang iyong kinikita ay marami, madaling maging mabait. Kaya ang maraming masusungit, yung mga purdoy, yung mga purita. Ay kasusungit ng mga eba, ay hihingi ka pa, ay wala na nga, ay di nakakasakit ng ulo. Magpapasko, papani ka pa doon sa hagdan ng may bahay ng mga bahay, ay wala na nga, pensyonada na nga. Amen ba mga kapatid? But, isang kagalakan ng Panginoon na ikaw ay magtagumpay. He has put His very image in you. Sabi ng Panginoon, I will make you in accordance to our image and likeness. So, ibinigay ng Panginoon sa iyo a piece, a part of His sovereignty. Ibinigay, ikaw ay gawa sa larawan at wangis. Kumbaga, pattern ka doon sa Panginoon eh. Naka-pattern ka. May tagumpay ka. Lahat ng sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, my word will not return void. Kapag sinabi mo sa sarili mo, Ami, ng UK, ikaw ay matagumpay. Ikaw ay magkakamal ng limpak-limpak na salapi. Magiging pagpapala ka sa maraming pamilya. Magiging pagpapala ka sa maraming tao sa lupa. Ikaw ay isang hinirang ng Panginoon. Pinagpala. Kaya kita mo sabi ni Mary. Sabi ni Mary. Sabi ng Arkanghel, Maria, ikaw ay isang babaeng pinagpala. Maraming babae sa lupa, pero ikaw ay pinili. Ikaw ay hinirang. Alam mo yung hinirang, Sister Marivic, yung bigas sa Batangas, di ginon tayo mga bata. Sasabi ng ating mga magulang, ay siya ang bilao. Ay maraming biga bag ang tawag doon o buga. Hindi ko matanda kung biga o whatever. Maraming mga bato-batong maliliit ay iyong hihirangin, aalisin mo, pipiliin mo, dahil ang bigas, puti, maraming mga biga, maliliit na itim, pinapatanggal si Pastora, ay tutoy, hihirangin. Hinihirang namin yon mga kapatid. Ganon din tayo. Ikaw ay hinirang ng Panginoon. Kaya wag mo nga hayaan na yung mga buzzers ay magpatigil sa iyo. You have to make that decision to do everything, whatever it takes, to become whatever God has designed you to be. Naku, huwag ka nang gagawa ng ganyan. Ako'y gumawa rin ng ganyan eh. Ako'y hindi maganda ang karanasan ko diyan. Ay maaari yung karanasan niya, hindi maganda. Pero hindi ibig sabihin na porke nabigo siya, hindi ibig sabihin mabibigo ka rin. Iba ang kanyang karanasan, iba ang kanyang
tatahakin sa buhay, pero iba ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. You have to pursue your dream. Huwag mong hayaang mawala yung pangarap na yon. Panginoon, ito ang pangarap ko. Panginoon, gusto kong makapagsimula ng isang maliit na negosyo. Panginoon, gusto kong makapagpaaral ng aking mga anak, makapagpatapos ng aking mga anak. Panginoon, gusto kong makapagpagawa ng bahay para sa aking retirement. Ay meron naman akong masasabing aking pugad. You have to pursue. You have to pursue your dreams. Kailangan hinahabol mo siya. Kailangan ginagawa mo siya. Why, Sister Sarah? Because pursuit is the evidence that you understand the reward. Pursuit is the evidence that you recognize the prize. Alam mo eh. Alam mo yung, naku, pag naging ganito ako, ito ang mangyayari sa akin. Pag Junjun, pag naging ganito na tayo, that will now lead you, push you to pursue. Gagawin mo yon. Talagang pagsisikapan mo na maabot yung pangarap mo na yon because you understand, you recognize the reward. Tandaan nyo ito mga kapatid. You only possess what you are willing to pursue. You are only to possess what you are willing to pursue. Look at that woman who was bleeding for 12 years. Kung hindi niya hinabol ang Panginoong Jesus, she would have lost. She could have missed the opportunity to get healed. But she understood the principle. If I only touch the garments of Jesus, I will be well. So you only possess what you are willing to pursue. You are only to enjoy what you are willing to say yes to. Ang buhay, nagkakaroon ka lang ng enjoyment kapag ang isang bagay, sinabi mo na yes to this. Amen mga kapatid. Kapag sinabi mong no, that is the end of it. Wala na tayong pinag-uusapan dahil no ka na dun eh. Pero pag sinabi mong yes on this, yes sa trabaho na to, yes opportunity na to, di wala. At saka huwag kayo matatakot sumubok, mga kapatid. Hindi mo alam ang plano ng Panginoon eh. Amen. Akala palagi natin buo na yung ating... We always think that we know everything. No. Alam mo, sabi sa Sister Mina ng Panginoon, my ways are not your ways. As far as the north is to the south, as far as the east is to the west, that's how big. Di ba may kanta tayo nung Sister Rubel nung nasa Maranatha Main pa tayo? The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful world. Higher than the mountain. Alam mo ni Sister LV, Sister Nelia, ikaw song leader ka ha. Deeper than the ocean, wider than the universe. Ganun kalawak ang talino ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid? Meron akong sinulat sa aking mga kapatid, alam mo minsan ano tayo eh. Minsan we think that we know. No. Don't think that you know everything. Look at this, Sister Zara. I put this in my notes. The earth, our universe, Sister Rubel, is just one. Our entire universe. Kaya tinawag na uni, one. Uniform, one form. Universe, one verse. Kaya meron tayo ngayong metaverse, yung FB, di ba? Meta is marami.
The earth, which is our universe, one verse, is just one of the 3.2 trillion, with a big letter T, trillion planets. Nakukuha mo, Sister Elaine? The earth is one of the 3.2 trillion planets in our galaxy. The sun is just one of the 200 billion stars. The sun is just one of the 200 billion stars in the Milky Way. The Milky Way is just one of the 2 trillion galaxies in the observable universe. Wow! How magnificent. Alam mo, pag naiisip ko yung kapangyarihan ng Panginoon, minsan, pag nagbabasa tayo ng Biblia, minsan kulang yung ating mind to comprehend, to grasp. Di ba may kanta tayo, Sister Sarah, na you are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Di ba? Hindi mo siya maunawaan sa sobrang lawak ng karunungan ng Diyos. Duro mo itong ginawa ng Panginoon sa solar system. So vast. Hindi maabot ng karunungan ng tao. The book of Job tells us the story. He weighs the mountains in his palm. Sinusukat ng Panginoon ang mga bundok sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Hinahawakan ng Panginoon ang ating universe. One verse. He calls the names of all the stars. And every millisecond, one star is born in the outer planets, in the solar system, in the cosmopolitan system. Bawat isa, millisecond, may pinapanganak ng mga stars. Our sun is just one of the 200 billion stars in the Milky Way. And the Milky Way is just one of the 2 trillion galaxies in the observable universe. Ang dami. Sabi ko, Panginoon, I will trust you. I will never rely. Kaya sabi ng Panginoon, do not rely in your own understanding. Trust in the Lord. In everything you do, trust in Him. And He will crown your effort with success. Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, yung mga ginagawa mo sa buhay, lahat ng ginagawa mo, sasabihin ng Panginoon, I will tell you which is right and which is wrong. Kasi ang Panginoon ang mag-iilaw sa iyo eh. Thy word is a lamp unto your feet and a light unto your path. When you are saturated with the word, sabi ng Panginoon, stay with me, abide in me, and I will abide in you. If God is with you, who can be against you? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Kapag kasama mo ang Panginoon, hindi ka matatalo. Pwede ba naman niya ipatalo ka ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, no. I've never lost. You are with the greatest defender. You are with the greatest warrior. He is the chief of hosts. Hindi pa natatalo ang Panginoon. Because He never fails. Jesus never fails. Ganon din ang nangyari sa buhay ni Joseph. Di ba? Si Joseph, nagkaroon siya ng pangarap na one day, he is going to be the king. He was going to be the one of the greatest men amongst his brothers. But one day, nagselos yung kanyang mga kapatid. Nagalit yung kanyang mga kapatid. Itinapon siya
Ibinenta siya. At naging alipin siya. Pinagbintangan siya. Nakulong siya. At yung kanyang pagkakulong ang naging dahilan upang lalong umangat ang kanyang buhay. Yung akala ng dyablo, ikaw ay nakabaon na sa lupa. Pero hindi niya alam. Yung pagbabaon niya, yun ang magbabangon sa'yo. Yun ang magpapaangat sa'yo. Yun ang magpupromote sa'yo. They felt Joseph had a seed of greatness. Ganun ang dyablo. Sister Priscilla. The devil knows that you are about to enter a new dimension. When the devil sees that you are about to enter a new territory, alam mo na, kita ng dyablo eh. Look at what happened to David. When David was about to become the king, because prior to him going to defeat Goliath, he was already anointed by Prophet Samuel years ago. Inappoint na siya, appointed na siya to become the next king. When the devil knows that when the devil knew that David was about to enter a new dimension, a new threshold of his life, the devil put Goliath on his front. Nagpadala ang dyablo ng Goliath. So when there is a problem in your life, kung may malalaking problema sa buhay mo, think that you are about to enter a new dimension. Believe that God is going to give you a new blessing beyond, lampas dun sa inaakala mo. Kaya sabi ng Ephesians 3:20, di ba? God is going to give you more than you can ever expect. Yun ang sabi ng Ephesians 3:20, mga kapatid. Anong sabi ng Efeso 3:20? Basahin natin, mga kapatid, ang Efeso 3:20. Ephesians 3:20. Ang kapatid, talagang pil na pil ko rito sa London ang tibay ng Panginoon dito. Ephesians 3:20. Ang sabi ng Panginoon, because God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ibibigay ng Panginoon sa iyo ang lampas, higit sa iyong inaasahan at iniisip. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Joseph. Because nakita ng kanyang mga kapatid that he had a seed of greatness in him, and they knew that he would become something great, somebody great, and he would become a history. Pero tama ang sabi ni Joseph. At the latter part of his life, Atenel, ang sabi ni Joseph, nung naging prime minister na siya ng Egypt, what you thought was for my disadvantage, God used it for good. Ang yung akala ninyong magiging kamatayan ko at pagkabigo ko, pero ginamit ng Panginoon yun upang iangat ako. Ngayon, ako na ang Prime Minister. I am the second in command in the whole of Egypt. Namangha yung kanyang mga kapatid. Because akala nila, nagtagumpay sila. Diba? Ang ganda ng story na yon. And there are times that same people, even those close to you, kahit yung minsan yung mga, let's be honest, ito mga kapatid, hindi ko nilalahat. Pero may mga nangyayaring ganito. May mga taong malalapit sa'yo, but they will not be happy. They will not celebrate your success. Naniniwala kayo dyan? Makita ba yung mga thumbs up? O yan, may si Pastor Ali nag-thumbs up. Amen. Kahit sabihin mong malalapit sa'yo. But don't be discouraged. Do not be discouraged because the enemy is going to target those who have a dream. Ang tinatarget lagi ng kaaway, Sister Sarah, yung may mga tao may mga pangarap. Pag ang tao walang pangarap, the devil is not happy.
Huwag na tayo dyan. Maghanap na tayo ng may mga pangarap. Kasi wala namang pangarap yan. Ba't pa natin sisirain yan? Wala naman yung kakwenta-kwenta. Ganon din ang magnanakaw, Sister Ami. Ang magnanakaw, hindi pumapasok sa mga bahay na walang laman. Wala namang laman eh. Ba't natin itataya ang buhay natin eh? Pag pinasok naman natin, wala naman tayong makukuha dyan eh. Wala tayong mahihita. Di ba ga? Ganon din ang kasabihan ng mga matatanda sa una, Rochelle. Yan si Rochelle, inaanak ko yan. Pisang ko yan, pero inaanak ko yan. Yan ang kauna-unahan kong inanak sa Binyay, Sister Rochelle. Tama ang puno ng mangga daw, Atinel. Bakit mo babatuhin ang puno kung walang bunga? Di ka? Kaya mo binabato ang puno dahil may bunga eh. Ganon ang Diablo. Ang kanilang aatakihin lamang ay yung may mga pangarap. Kaya pag inaatake ka, kapag ikaw ay tinitira, sinisiraan ng iyong kapwa, ng iyong mga kakilala, ibig sabihin, may nakikita ang kaaway sa iyo. Ganun lang yon mga kapatid. May plano ang Diyos sa iyo. May plano ang Panginoon sa buhay mo. At ang trademark ng mga champion, at kung ikaw ay talagang masikap at naniniwala sa iyong pangarap, because our topic is about siege of greatness in you, kung ikaw talaga may pangarap, abay, hindi ka maapektuhan ng mga taong naninira. Hayaan mo silang manira. Trabaho nila yun eh. Karapatan nila yun. Huwag mo nang hanapin. Basta ang gawin mo, magpatuloy ka sa mga plano ng Panginoon sa buhay mo. At alam mo ba, Sister Allen Eliza, sa pelikula, alam mo, mas lalo mo na-appreciate si Fernando Po kung nandoon si Paquito Diaz. Na-appreciate mo, Atenel, si Dolphy pag nandoon si Chiquito at saka si Panchito. Di ba ga? Mga kapatid, natatandaan yung mga pelikula ng mga 1980s. Mga batang 80s dyan. Atenel, na-appreciate natin ang ganda ng pelikula kapag kapag may kontrabida. Maganda talaga, Sister Mavic, sa buhay ang may kontrabida. Di ba ga? Amen. Dahil pag walang kontrabida sa buhay, ay walang kwenta ang pelikula. Amen? Oh. Kaya nagiging bida noon si Fernando Po dahil sa mga kontrabida. Otherwise, boring ang show. Kaya yun ang nangyari mga kapatid. Naalala ni Joseph yung kanyang pangarap. Then Joseph remembered his dream. The dream became a reality. Yung akala niyang magpapabagsak sa kanya, yung akala niyang papatay sa akin, yun ang ginamit ng Panginoon upang ako'y buhayin. Yung sabi ni Joseph. Don't allow your passions to go away and pass you by. Don't waste your valuable time dealing with people who don't believe in you or don't like you. Kung may mga taong ayaw sa'yo, Sister Giselle, abay, good luck. Hindi ito para maghanap ka ng mga, ikaw naman ay hindi naman, hindi ka naman tatakbo sa politika. Amen? At kahit tumakbo ka sa politika, ganun talaga. May mga taong gusto sa'yo, may mga taong ayaw sa'yo. Alam mo ang pinakamasarap sa buhay, Sister Jo? Yung nandun ka lang sa lugar, environment, na gusto ka. Mahirap mabuhay pag ayaw ka eh. Dahil kahit anong gawin mo, pag ayaw sa'yo, laging mali. Amen ba mga kapatid? Kaya, huwag mo nang sayangin ang oras mo, yung mahalagang panahon mo, sa mga lugar at mga taong hindi naniniwala sa'yo. Keep running your own race to greatness. Just pursue your dream. Kagaya ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Nagpatuloy siya. Maraming tao nagsasabi sa kanya, tumigil ka na, hindi mo maaabot, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na sa ganyang karamdaman. Ngunit itong babaeng ito nagpatuloy sa kanyang paghabol kay Jesus. Achievers are so focused on what God has put in their hearts. Yung mga tao nagtatagumpay ay laging nagpapatuloy, focus lang sa pag-abot sa kanilang mga pangarap. One day, dahil Atenel, one day, yung mga taong naninira sa iyo, kagaya nung nakita nila si Joseph, Atenel, hindi nila nakilala si Joseph.
They even bowed down to Joseph. And then Joseph revealed himself. Mga kuya, ako ito. Ako si Joseph. Natatandaan nyo? Namangha sila. Ganon din ang mga tao. Brother Bernard, Pastor Marilu. Pag ikaw ay sobrang yumaman na Atenel, naging multi-millionaire ka na dyan sa Italia. Di kayo mga tao sa atin sa Ilaya, hindi ka na, sino ba gayang si Nelyang iyan? Di gaya anak ni Narding at saka ni di ba ka? Libre. Oo, yan ni apo ni Apo niya ni Cornelio at ni Bareng. Aba, kita mo nga naman. Ang mga yan ay napakasaswerte. Hindi ka na nila makikilala. Bakit? Mabaganda, mabuti ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Ipinromote ka na ng Panginoon. Itinaas ka na ng Panginoon sa lahat ng mga bansa, sa lupa. Amen, mga kapatid. Kaya tatandaan ninyo, there are seeds of greatness in you. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. And God bless you dyan sa Italy at sa ating mga kapatid sa London at sa France. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you all. Amen. Thank you po, Pastor, sa katuruan po na amin pong narinig sa bawat katuruan na talaga